Mateo chapter 20. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sangbahayan na lumalabas pagkaumagang-umaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. At nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa isang denaryo sa bawat araw, ay isinugo niya sila sa kanyang ubasan. At siya'y lumabas ng malapit na ang 3 oras at nakita ang mga iba sa pamilihan na nangatayong walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon din naman kayo sa ubasan at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran, at nagsiyaon ng kanilang lakad sa ubasan. Lumabas siyang muli nang malapit na ang mga oras na ika-6 at ika-9 at gayon din ang ginawa. At lumabas siya nang malapit na ang ika-11 oras at nakasumpong siya ng mga iba na nangatayo at sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nangatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? At sinabi nila sa kanya, sapagkat sinumay walang umupa sa amin. Sinabi niya sa kanila, magsiparito din naman kayo sa ubasan. Nang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila na mula sa mga huli hanggang sa mga una. At paglapit ng mga inupahan ng malapit na ang 11 oras ay tumanggap bawat tao ng 1 denaryo. At nang magsilapit ang mga nauna, ang isip nila ay magsisitanggap sila ng higit at sila ay nagsitanggap din bawat tao ng 1 denaryo. At nang kanilang tanggapin ang kanilang nangagbulong-bulungan laban sa puno ng sangbahayan. Nang nangagsasabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli, sila'y pinantay mo sa amin na aming binatang hirap sa maghapon at ang init na nakasusunog. Natapwat siya'y sumagot at sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita iniiring, hindi baga nakipagyari ka sa akin sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at humayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin sa iyo. Hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari, o masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti? Kaya't ang mga unay mga huhuli at ang mga huli ay mga uuna. Samantalang umahon si Jesus ay bukod niyang sinama ang 12 alagad at sa daay sinabi niya sa kanila, narito nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at kanilang hahatulang siya'y patayin. At ibibigay siya sa mga hentil upang siya'y kanilang alimurahin at hampasin at ipako sa krus, at sa 3 araw siya'y ibabangon. Nang magkagayoy lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo na kasama ang kanyang mga anak na lalaki na siya'y sinamba at may hinihinging isang bagay sa kanya. At sinabi rin sa kanya, anong ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo na itong aking 2 anak ay magsiupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa sa iyong kaharian. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangyayari bagang inuman ninyo ang sarong malapit ng aking iinom man? Sa kanya'y sinabi nila, mangyayari. At sinabi sa kanila, katotohanang iinuman ninyo ang aking saro, tatapot ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang pagbibigay. Tatapwat yaon ay para sa kanila na mga pinaghandaan ng aking ama. At nang marinig ito ng 10 ay nangagalit laban sa 2 magkapatid. Natapwat sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sinabi, nalalaman ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay nangagpapanginoon sa kanila at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamalahan sa kanila. Sa inyo'y hindi magkakagayon, kundi ang sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, at sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Gayon din naman ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pagtubos sa marami. At nang sila'y magsialis sa Jericho, ay sumunod sa kanya ang lubhang maraming tao. At narito ang 2 lalaking bulag na nangakaupo sa tabi ng daan. Pagkarinig nilang daraan si Jesus ay nagsisigaw na nagsipagsabi,
Panginoon, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. At pinagwikaan sila ng karamihan upang sila'y magsitahimik, natapot sila'y lalong nangagsisigaw na pagsabi, Panginoon, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. At tumigil si Jesus at sila'y tinawag at sinabi, Ano ang ibig ninyong gawin ko sa inyo? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, na mangagdilat ang mga mata namin. At si Jesus sa pagkahabag ay hinipo ang kanilang mga mata at pagdakay nagsitanggap sila ng kanilang paningin at nagsisunod sa kanya.